nakakapanghina yung naranasan ng ating mga kababayan na nasa bubong na lang sila. Tapos ang tingin ko diyan, hindi totoong ang namatay diyan is 100 plus or 200 na or libo 'yan. Hindi lang 'yan panauulat ng husto. Pero libo 'yan kasi kung titignan mo, habang pinapanood natin yung ating mga kababayan na nasa bubong sila, yung mga anak, mga bata, sanggol, matanda, may namatay pa dun sa bubong, sa atop, 'di ba? Tapos inire-rescue ng kanyang anak, hindi na talaga, hindi naka-recover. Gaano kasakit sa isang magulang, sa isang anak, 'di ba? Sa isang kadugo, kahit 'di mo nga kadugo, yung nakikita mo yung kalunos-lunos na naranasan ng ating mga kababayan. Nawalan sila ng damit, lahat, buhay, actually, well, lahat ng kabuhayan nila meron dun OFW, umiiyak for 19 years, 19 years, yeah, almost 20 years, nagpakatulong sa ibang bansa. Then, ano nangyari? Winash out lang ng baha ang kanyang, bahay. 6 na anak at 4 na apo, grabe nakakaiyak sabi ni Beautiful Life. Yes, nakakaiyak talaga tapos inaanod ka ng baha ng wala kang kalaban-laban. Even yung mga villages na magaganda sa Cebu, magaganda ang bahay, hindi nakaligtas, 'di ba? Halos lahat nasa bubong. Anong problema nito mga kababayan? Bakit nagkagano'n? Kasi walang plano, walang disaster preparedness, walang nakaantabay na rescue operation. Ang baha, ang bagyo pala, kaya nga tayo may pag-asa, kaya nga tayo, mayroong gobyerno para pinaghahandaan ang mga sakuna. Dapat ito ay nililikas sila. Nililikas sila mga kababayan, dali lang, sagutin ko lang 'to, okey. Nililikas sila para sila ay mailigtas yung kanilang buhay, okey? Okey, sandali lang, okey. So, para iligtas ang kanilang buhay. Walang mga boats na nakita tayo, walang pagkain, walang, ayuda, walang walang tubig and everything. Hindi sila nailikas, mamamatay talaga ang ating mga kababayan. Yun yung lagi kong sinasabi sa inyo mga palangga na kailan kayo kikilos kapag patay na kayo. Katulad yung mga namatay dun, hindi natin alam, 'di ba? Maaaring sila nung time na yon, yung mga namatay, hindi nila akalain na maranasan nila yung gano'ng klaseng baha, 'di ba? Sino naman mag-aakala kasi kung alam nila in the first place dapat nakaligtas sila, nakatakas sila sa gano'ng klaseng sakuna. Nasaan si Bangag nung araw, unang before, 'di ba? Ang dami niyang kaputan, kajutang din niya na favorite niya yung topic about or subject about climate change. 'Di ba yung bida-bida niya na sinasabi pa nga ni Lisa Tanas diyaan sa isa sa mga speech, mga I think nasa Europa si Lisa Tanas na malapit daw sa puso ng kanyang asawa yung climate change, chu-chu-chu-chu. Nakita niyo naman nag-statement na ang problema kasi sa bagyo hindi sumusunod sa schedule. Gano'n kapag adik ang presidente ninyo, 'di ba? 56 billion ang flood control project, substandard. Mga mayor at Congressman Frasco nandoon sa Europe, nagpakasarap ang grupo nila, sama-sama silang gumagastos sa pera ng bayan, sabi ni Swordfish. Tulad niyan, 'di ba? Ang mag-asawang Frasco, pinost siya ni Dean Chase. Nandun sa Europa, nagpapakasarap ng buhay, 'di ba? Gamit ang pera ng bayan. Dahil yang mga politiko na yan, bawat kibot nila, ginagamit nila yung mga allowances at sweldo nila galing sa pera ng bayan, tama ka palangga. Tapos, balik tayo dito sa mga kawawa nating kababayan sa Cebu. Nakakadurog ng puso. Habang pinapanood ko, tumutulo yung luha ko, naaawa ako, napapasigaw ako pag may mga hinagisan ng tali na para bang nandodoon ka. Hindi ito natural disaster lang. Ito ay natural o regular na pagnanakaw sa kaba ng bayan ng bangag, okay? Na bangag na administrasyon. Dahil ninakaw nila ang pang-flood control, ninakaw nila ang pang-rescue sa inyo. Like dapat may mga nakaantabay na, mga bangka na, may nakaantabay na mga personalidad from
ah, DPWH, DSWD, 'di ba? National Disaster Agency o kung ano pang mga ahensiyang gobyerno, PAG-ASA o magtulong-tulong para i-rescue yung ating mga kababayan. Pero ano nangyari? Namatay ng walang kalaban-laban ang ating mga kapwa Pilipino. Namatay sila, ang kanilang anak, mayroon pa dun 10 sa kamag-anak niya ang namatay. Eto po yung sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo kikilos, maaring darating sa inyo ngayon may bagyo na naman susunod. This is not about being what, dilawan, pinklawan, bangagan, DDS. Ito ay patungkol na sa future ninyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailan pa kayo maghihintay? Maaari, 'wag naman sana yung mga nasawi baka minsan nanonood sila sa atin. This is ano lang 'to, ah, may possibility na maaari yung isa sa mga namatay magsabi, "Ay naku si Marlica ano 'yan," gano'n, maaaring supporter ni Bangag yung isa sa mga namatay na hindi naniniwala na adik si Marcos Jr., na hindi magnanakaw or bilib na bilib pa rin sa kababuyan ng Bangag administration na maaaring isa dun sa mga namatay, pinagtatawanan tayo dahil pinaglalaban natin kayo. Tapos hindi na siya makapalag ngayon kasi patay na siya. Dahil sa sinuportahan niyang Bangag Marcos Adictus Benedictus. Ito yung sinasabi ko sa inyo, every day na nga lang, every time na mag-vlog tayo, kailan pa kayo kikilos? Yung mga rescuers namatay din dahil bumagsak ang helicopter ng mga sundalo. Yes, isa pa yun. Maaring yung helicopter, surplus lang dahil ninakaw yung budget pang helicopter. Di ba? Sino ngayon nagbuwis ng buhay? Ang kawawang Pilipino. Yung mga rescuer na dapat magre-rescue, baka yung helicopter na yun, bulok-bulok o I don't know, hindi natin alam. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Etong pinaglalaban ninyo na nanonood, hindi po ito politika, dahil unang-una hindi ako politikong tao. Ito ay para magising kayo na si Marcos Jr. dapat hindi na siya umabot ng Pasko. Patalsikin niyo ng hayop na yan dahil ngayon nandiya-diyan siya sa Cebu, nagbabangag-bangagan at nag-o-optics na bibigyan daw kayo ng 5,000 din papalakpak na kayo. ₱5,000 lang ba yung buhay ng inyong mga kamag-anak? ₱5,000 lang ba? Ito yung sinabi ko sa inyo na paulit-ulit. Aanurin ang bahay niyo, aanurin ang mga gamit niyo, aanurin ang inyong mga dokumento, maaari ang mga diploma ninyo nagkaano na, nagkaanod-anod na. Diploma, transcript of records, mga old pictures, maybe your old pictures from 1800s na mga lolo't lola ninyo, naanod na, ba? Eto yung since 2022 na sinabi ko sa inyo na si Bangag Jr., si Lisa Tanas at si Tambaluslos ang salot sa buhay ninyo.